Ang babaeng may yin peach blossom sa bewang ay ang tanging pure yin physique sa mundo. Sir, gising ka na? Ano? May masakit ba sa iyo? Gusto mo bang? Hubarin mo ang damit mo? Hubarin mo ang damit mo. Hubarin mo. Anong? Anong gagawin mo? Sinasabihan kita. Ikaw. Bitawan mo ako. Kapag di ka tumigil, sisigaw ako. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Kapag umatake ang lason, kailangan mo lang magkaroon ng ugnayan sa isang taong may kakaibang katangian para gumaan ang pakiramdam mo. Kung hindi, sisigaw na talaga ako. Bastos ka! Umalis ka rito! Umalis ka! Lumayas ka rito. Lord Xiao, pasensya na't nahuli ako. Ang labi mo, bakit? Sige. Imbestigahan mo ang isang babae para sa akin. Masusunod? Ni Anyan, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lola, bakit lumabas ka na sa ospital? Sayang naman ang pera sa ospital. Iyong matrikula mo sa kolehiyo, hindi pa natin naiipon iyon, di ba? May tumatawag. Hello, si Jiang Nian ba ito? Ako ang principal ng Jiangcheng University. Magandang araw po, Principal. Tungkol po ba ito? Sa bayad sa matrikula. Maari po bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw? Iyon nga ang sasabihin ko sa'yo. May isang misteryosong mayaman na hindi lang nagbayad ng matrikula mo sa loob ng 4 na taon, kundi bibigyan ka rin buwan-buwan ng 100,000 pisong scholarship. Congratulations sa'yo, Jiang Nian. Maari ka na rin pumasok sa paaralan. Sige po, salamat po, Principal. Nian, makakapagkolehiyo ka na. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang freshman representative ngayong taon na, si Jiang Nian. Ano naman kung siya ang top 1 sa buong paaralan? Isang hamak na ligaw na manok lang naman siya, na galing sa bundok. Bakit siya ang kakatawan sa ating mga bagong estudyante? Pagdating sa itsura at katayuan sa buhay, wala man lang sa kalingkingan ni Jiang Nian ang ating school campus queen. Anong klaseng basura to? Balak pa talagang makipagsabayan sa akin. Dito po nagtatapos ang aking talumpati. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa mahusay na freshman representative na si Jiang Nian para sa kanyang talumpati. Ngayon naman, ipakita natin ang ating mainit na pagtanggap. Salubungin natin ang pinakamalaking stockholder ng Jiangcheng University at siya ring sumasagot sa matrikula at gastusin ni Jiang Nian sa loob ng 4 na taon, si Mr. Qin Xiao. Diyos ko, ang napakayamang makapangyarihan na si Lord Xiao. Bakit siya pumunta sa ating freshman ceremony? Isang hamak na mahirap lang siya. Bakit siya tinutulungan ng pinakamayamang tao? Kapag umakyat na si Lord Xiao sa entablado, ayusin mo ang iyong pasasalamat sa kanya. Kilala si Lord Xiao bilang isang living yama. Kapag kinalaban mo siya, wala na tayong pupuntahan dito sa Jiangcheng. Ihubad mo. Jiang Nian, nababaliw ka na ba? Pulutin mo agad ang mga bulaklak. Ginoong Chin, salamat sa tulong mo. Lahat ng gastusin at matrikula ko sa 4 na taon, babayaran ko sa'yo. Babayaran? Alam mo kung ano ang gusto ko. Ginoong Chin, hindi ako ang klaseng babae na iniisip mo. Kung kinakailangan, tatanggihan ko na lang ang tulong mo. Mapapatalsik ka sa harap ng lahat sa ceremony na to? Tuluyang makakansela ang pag-aaral mo rito
at kailangan mong magbayad ng 1,000 beses na multa. Maaaring wala kang pakialam, pero ang sakit sa puso ng lola mo, hindi ko alam kung kakayanin niya pa. 3, 2, 1. Huwag. Pagbati kay Lord Xiao, sa wakas ay nahanap mo na ang tanging natatanging katawan sa mundo. Basta't makasama niyo si Jiang Nian, mawawala ang lason sa katawan niyo at mabubuhay kayo ng matagal. Ngunit, Magsalita ka. ang kapangyarihan niyo ay magkasalungat, at kapag pinagsama ito, sigurado mapapahamak ang katawan ni Jiang Nian. Maaari siyang masaktan ng malubha, o higit pa rito, ay mawala siya. Kung ganoon ay, ihanda na ang mangyayari sa kaniya. Ginoong Qin, ito ang isinulat kong promissory note. Ang interes ay base sa pautang sa bangko. Ang perang itinulong nyo sa akin, babayaran ko hanggang sa huling sentimo. Ginoong Qin, ano po bang ginagawa nyo? Isa lang akong estudyanteng galing sa probinsya. Wala akong maibibigay sa inyo. Ano ba talaga ang gusto nyo? Gusto ko ang iyong sarili. Ginoong Qin, hindi ako ang tipo ng babaeng basta-basta. 5 milyong piso. Hindi ko kailangan ng pera nyo. 10 milyong piso. Ginoong Qin, ako si Jiang Nian ay hinding-hindi kailanman ibebenta ang aking dangal para sa pera. Ginoong Qin, kailan nyo pa nakuha ang marriage certificate natin? Isang araw pa lang tayong magkakilala. Paano tayo ikakasal? Hindi pwede. Kailangang mag-divorce na tayo ngayon. Pwedeng makipag-divorce, pero sa kondisyong ibibigay mo sa akin ang sarili mo, ibigay mo ito ngayong gabi, at maghihiwalay tayo agad. Ginoong Qin, hindi ko talaga gusto. 3 minuto. Hanapin niyo ang lola ni Jiang Nian. Huwag. Pumapayag na ako. Huwag nyo lang saktan ang pamilya ko. Ako ay hindi pa talaga handa. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Miss Jiang, dito na po kayo titira sa kwartong ito. Ginoong Qin, di ba para sa akin lang ang kwartong ito? Anong ginagawa niyo? Di ba sabi mo bibigyan mo ako ng 3 araw? Hindi ko pa gusto ngayon. Ikaw. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Huwag kang malikot kung ayaw mo. Kundi, di ko sigurado kung anong magagawa ko sa'yo. Ginoong Qin, bakit ang init mo yata? May sakit ka ba? Ano kaya? Samahan kita sa ospital. Lola, maayos lang po ba kayo? May nanggugulo ba sa inyo? Wala naman. Apo, balak ko rin sanang tumawag sa'yo para sabihin to. Katatapos lang ng heart bypass surgery ko. Sabi ng direktor. Ang operasyon kong ito ay espesyal na ipinaayos ni Lord Xiao para sa akin. Itong si Lord Xiao, hindi lang nagbayad para sa pag-aaral mo, naglabas din ng pera para sa pagpapagamot ng matandang tulad ko. Apo, palang araw ay kailangan mong gumanti ng mabuti sa kanya. Itong si Qin Xiao, mukhang nakakatakot, pero palihim na tinutulungan ang lola ko sa pagpapagamot.
Mabait naman pala talaga siya kahit masungit. Ano? Ginoong Kin, salamat sa pagbabayad sa pagpapagamot ng lola ko. Ang gastos sa gamot at operasyon, pagsisikapan kong mag-part-time para mabayaran ka. Transaksyon lang ito. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ito ay... Ano ito? Bilis, bilis! Ayusin niyo na ang lahat ng ito. Yaya Wu, anong ibig sabihin ng mga korona na ito? Hindi ba't maayos naman ang kalagayan ni Ginoong Chin? Kahit si Lord Xiao ang makapangyarihang pinuno, dahil sa kanyang kakaibang kondisyon, ay madalas siyang magkasakit. Tuwing umaatake ito ay parang nasusunog ang katawan niya. Sobrang sakit nito. Posible pa nga na. Hindi siya umabot sa 30 taon. Kaya ang mga sakim sa posisyon mula sa ibang sangay ng pamilyang Qin ay laging nagpapadala ng mga malas na bagay para isumpa si Lord Xiao. Bakit ganoon kalubha? Anong sabi ng doktor? Sabi ni Master, ang sakit ni Lord Xiao ay gagaling lang kung makakasama niya ang babaeng may kakaibang katangian. Ito lang ang tanging lunas. Madam, kayo lang sa buong mundo ang may pambihirang katangiang ito. Para mabuhay si Lord Xiao, sana ay makipagtulungan kayo sa kanya. Ako, Gusto ko ang iyong unang pagkakataon. kaya pala nakipagpakasal siya sa akin para lang mailigtas ang buhay niya. Ginoong Qin, bakit ang init mo? Itong si Lord Xiao, bukod sa pagpapaaral sa iyo sa kolehiyo, ay nagbabayad din para sa pagpapagamot ko. Dahil marami siyang naitulong sa akin, dapat ba akong... Ay, oo nga pala. Ang card na ito ay may 1 bilyong piso. Pabuya ito ni Lord Xiao para sa inyo. Tanggapin niyo po ito. Ang 1 bilyong pambayad buhay na iyon, tinanggap ba niya? Tinanggap niya. Sabi ni Yaya Wu ay hindi tumanggi si Miss Jiang. Kinuha ang card at umalis na siya. Hump! Hinding-hinding ko Jiang Nian ipagpapalit ang dangal ko para sa pera. Ang babaeng ito, paulit-ulit na sinasabing hindi ibebenta ang dangal. Pero sa huli ay hihingi lang din ng mas malaking pera. Batang Monghe, hayaan mo naman akong makita si Master Wuliang kahit sandali. Batang Monghe, nakikiusap ako sa iyo. Ang ating Master Wuliang ay tinitingala ng lahat. Ang mga bisitang nakakakita sa kanya ay may mga yamang higit sa 100 bilyon. Ikaw na isang hampas lupa mula sa probinsya. Anong may pagmamalaki mo para makita ang ating Master Wuliang? Alis na. Huwag mong dumiha ang pintuan namin. Batang Monghe, nakikiusap ako sa iyo. Ano na namang laro ang ginagawa ng babaeng ito? Lord Xiao, ito. Papasukin siya. Isang bilyon. Miss Jiang, ano ang gusto mong hilingin? Gusto mo ba ng yaman? Katanyagan? O baka naman? Ay pag-ibig? Gusto ko pong humiling ng kaligtasan. Para po sa asawa ko. Kahit na ang asawa ko at ako ay hindi maituturing na tunay na mag-asawa, pero marami na siyang naitulong sa akin, kaya labis ang pasasalamat ko sa kanya. Nabalitaan ko kasing marami siyang pinagdaanan at matagal nang naghihirap dahil sa sakit. Kaya, Apo, sa susunod ay dapat mo siyang tumanaw ng malaking utang na loob. kaya handa kong ibigay ang 1 bilyong donasyon na ito, kapalit ng kanyang kalusugan at kaligtasan. Basta't gampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang mag-asawa,
Masisiguro ang kanyang kalusugan at kaligtasan. Ikaw pala ang nag-iisang espesyal na tao sa mundong ito na may pambihirang katangian. Maraming salamat, Master. Naintindihan ko na po. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Mga mag-aaral, bukas ng tanghali, magkakaroon ang paaralan ng freshman ball. Kailangan kumuha ang lahat ng kani-kanilang kapareha at magsuot ng formal na kasuotan, kung hindi ay mababawasan ang inyong grado at makaaapekto ito sa inyong pagtatapos. Natanong ko na ang lahat ng mga lalaki sa departamento, pero walang gustong makipareha sa akin. Imposible naman na hingan ko si Qin Xiao na maging kapareha ko. May kailangan ka? Wala po. Ay oo nga pala. Itong lucky charm na to, hiningi ko ito mula kay Master. Sabi nila ay mabisa raw ito. Kung gusto mo ay isuot mo ito. Pero kung ayaw mo naman ay... May isa pa sana akong sasabihin. Tungkol sana bukas ng tanghali. Lord Xiao, sa gaganaping International Economic Summit bukas ng tanghali, inimbitahan po kayo bilang panauhin na ipadala na po ang pagkakasunod-sunod ng programa. Wala na pala akong sasabihin. Ginoong Chin, mauna na po kayo. Aalis na muna ako. Ang freshman ball sa paaralan ni Miss Jiang ay bukas din yata ng tanghali. Gusto niyo po bang ipaghanda ko si Miss Jiang nang makakasama niyang kapareha? Kanselahin ang summit bukas ng tanghali. Pero Lord Xiao, ititigil niyo ang summit na ginaganap lang tuwing 3 taon para lang makasama si Miss Jiang sa kanyang ball bilang kapareha? Wala na siyang gaanong oras. Ayaw kong umalis siya na may mga pagsisisi. Uy, kaklase. Nasaan ang gown mo? Nasaan ang dance partner mo? Ako. Oh, di ba ito ang rank 1 ng buong school? Bakit? Dahil ba umuwi ka? Para maggapas ng damo sa loob ng 2 araw, hindi ka na nakalikom ng pambili ng gown. Guro, hindi na ako sasali sa ball. Habol ko lang naman ang credits. Mag-attendance lang ako tapos aalis na. Pasensya na, estudyanteng Jiang. Kapag walang gown at walang partner, wala kang karapatang sumali sa freshman ball. Mababawasan ang kaukulang credits mo at may late ang graduation mo. Ang kawawa naman ng top student natin? Ano kaya kung hanapan natin siya ng partner dito mismo? Sa lahat ng mga lalaki rito, sino ang may gustong maging dance partner ni Jiang Nian, kaklase? Ito ba ang top student na galing sa mahirap na probinsya? Mukha siyang pulubi. Isasayaw siya? Mas bagay sa kanya ang maghakot ng dumi. Oo nga, huwag nang sayaw. Tingnan ko pa lang siya. Natatakot na akong mahawa sa amoy baboy niya. Ginoong Qin, bakit ka nandito? Ganyan ba ang suot mo para sa ball? Ako. Tao? Bihisa ng asawa ko. Nandito na ba ang lahat ng kaklase? Shu Qiangwei? Zhou Qian? Jiang Nian? Jiang Nian? Senior, iyong hampas lupang si Jiang Nian dahil walang pambili ng gown at walang mahanap na partner. Huminto na sa pag-aaral at umuwi para magpakain ng baboy.
Diyos ko, mula sa anong departamento ang pinakamagandang babaeng to para talaga siyang anghel na bumaba sa lupa. Napakaganda niya talaga. Classmate Jiang Nian, maaari ba kitang maisayaw? Ako na, classmate Jiang, Nian. Maaari ba kitang maisayaw? Tabi riyan, ako naman. Nakakatawa. Paano naman ako magsiselo sa ganitong bagay? Sa tingin nyo, sino kayang lalaki ang pipiliin ni Jiang Nian para maging kapareha? Depende na yan kung sino ang gusto niya. Nabalitaan ko na kapag tumatawa ang lahat, hindi mo mapipigilang tumingin sa taong gusto mo. Mamaya kung kanino siya lilingon, siya ang gusto niya. Ginoong Qin. Ginoong Qin. Lord Xiao, hindi na pwedeng patagalin pa ang lagay mo? Kailangan mo na makasama sa iisang kwarto si Miss Jiang sa lalong madaling panahon. Gaano pa ba ako katagal mabubuhay? Pagkalipas ng 3 araw, ika-30 kaarawan mo na. Lord Xiao, si Miss Jiang ay isa lamang mahirap na estudyanteng galing sa probinsya, habang ikaw naman ay ang pinakamayamang tao na may bilyon-bilyong ari-arian. Alam mo kung ano ang mas mahalaga? Sigurado akong malinaw na yan sa isip mo. Sa inyong dalawa ni Jiang Nian, isa lang ang itinakdang mananatili. Lord Xiao, ikaw na ang magdesisyon. Ginoong Qin, kumusta ka na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang address ng ospital? Pupunta ako para ayusin ang mga gamit at alagaan ka. Wag na. Uuwi na ako bukas. Mabuti naman kung ganoon. Ibig sabihin, ika-1 ng Nobyembre. Hindi ba't bukas na yon? Bukas na ang kaarawan ni Ginoong Qin. Yayawu. Sabi ni Ginoong Qin lalabas na siya ng ospital bukas. Eksaktong kaarawan niya bukas. Dapat maghanda na tayo ng maaga para bigyan siya ng sorpresa sa kaarawan niya. Madam, huwag po kayong gumawa ng kung ano-ano. Para sa ating pamilyang Qin, pinaka-ipinagbabawal ang magdiwang ng kaarawan. Ang pinakabawal sa ating pamilyang Qin ay ang magdiwang ng kaarawan. Dahil lang sa likas na pure yang physique ni Lord Xiao, sabi ng mga dalubhasa, ay hindi siya lalampas sa 30 taon. Kaya si Lord Xiao, mula pagkabata, ay hindi kailanman naglakas loob na mag-birthday, sa takot na mabawasan ang mga taon niya sa mundo. 30 taon? Hindi ba't bukas na ang huling palugit? Oo, madam. Mabuti ang turing ni Lord Xiao sa inyo, kaya sana ay huwag niyo siyang bibiguin. Lord Xiao, ngayong araw ay dapat na kayong magsama ni Miss Jiang. Kahit na magdulot pa ito ng panganib sa buhay ni Miss Jiang, pero ito na lang ang tanging pagkakataon niyo para mabuhay. Ginoong Qin? Maligayang kaarawan. Mag-wish ka na bilis. Kahit na ganito, ay malalagay sa panganib ang buhay ni Miss Jiang,
pero ito na lang ang tanging paraan para magpatuloy ka. Bata-bata. Ginoong Kin, alam kong ayaw mong nagdiriwang ng kaarawan, pero huwag kang magagalit. Nagkakatotoo kasi ang mga hiling sa birthday. Kung ayaw mong humiling, ako na lang ang hiling para sa'yo. Sana ay maging masaya si Mr. Chin Xiao at magkaroon ng mahabang buhay. Ginoong Kin, ako, may inihanda akong regalo para sa'yo. O kaya naman, ikaw na ang magbukas nito. Ginoong Chin, pagkatapos ng gabing ito, matutupad na ang hiling ko. Sa hinaharap, magiging masaya at malusog ka na sa bawat kaarawan mo. Kung ganoon, ayusin na ang mga huling detalye para sa kanya. Kung kanino siya titingin mamaya, ibig sabihin ay gusto niya iyon. Handa akong ibigay ang 10 bilyong piso na ito, kapalit ng kanyang kalusugan at kaligtasan. Ikaw at si Jiang Nian ay itinadhanang isa lang ang mananatili. Maligayang kaarawan? Mahal ko. Maligayang kaarawan. Mahal ko. Sinong nagsabing pwede mo akong tawagin ganyan? Lord Xiao, delikado na ang kalagayan nyo ngayon. Kailangan ko munang gamitin ang banal na karayom para madugtungan ang buhay nyo. Di ba't nagpa siya na kayong makasama sa kama si Miss Jiang? Bakit nagbago ang isip nyo? Humanap ka ng paraan. Gusto kong mabuhay pa rin si Jiang Nian pagkatapos naming magsama. Mawawala si Miss Jiang kapag ginawa nyo yon. Paano mangyayari yon? Hindi ko tinatanong kung posible o hindi. Pinapahanap kita ng paraan. Dapat siyang mabuhay. Kung hindi, alam mo ang mangyayari sa'yo. Ang isang taong malupit gaya ni Lord Xiao ay nagmahal pala sa isang babae. Dahil ayaw makinig ni Lord Xiao, kailangan si matandang Master Qin na ang magdesisyon dito. Dahil galit siya sa akin, wala na akong dahilan para manatili sa pamilyang Qin. Mabuti pang samahan ko siya ngayong gabi, tapos makikipagdiborsyo na ako bukas. Kung gagawin namin yon ngayong gabi, meron kaya ang bahay na.
Boss, gusto ko ng isang kahon. Nang ganon. Anong sukat? Sukat. Gusto ko yung pinakamaliit. 80 piso. Ang mahal naman? Halo, Ginoong Kin. Ano po nang maipaglilingkod ko? Mamayang alas 8 ng gabi, may handaan sa kaarawan ni Lolo sa lumang bahay. Dapat kang dumalo bilang signang, Kin. Magpapadala ako ng susundo sa'yo mamaya. Ako. Ginang. Chin? Sinong may gustong maging jangang? Kin mo. Ito po ang ulat sa kita ng kumpanya para sa ikatlong quarter. Pakiusap, pakitingnan po. Lord Xiao? Lord Xiao? Nasaan na si Jiang Nian? Maagang dumating ang sundo ng ginang. Siguro'y nasa lumang bahay na siya. Punta tayo sa lumang bahay. Lord Xiao, maaga pa bago magsimula ang handaan. Pagkalipas ng 5 minuto, may pulong pa po kayo. Kilala ko ang pamilyang Qin. Masasama ang ugali ng mga taong yan. Nag-aalala ako na baka di niya sila kayang harapin. Nag-aalala po pala si Lord Xiao para sa ginang. Masyadong malalim ang buhay ng mga mayayaman. Kapag naroon ka na, dapat maging maingat ka sa mga sasabihin at gagawin mo. Huwag na huwag mong papahiya ang Lord Xiao. Ay naku, ikaw ba ang bagong asawa ni Xiao Er na si Jiang Nian? Ako ang pangalawang ina ni Qin Xiao. Tawagin mo na lang akong tiya. Halika, pasok ka. Sige po, tiya. Pamilya na tayo. Huwag ka nang mahiya, maupo ka. Sister-in-law, tikman mo itong mga merienda namin dito. Masarap to at malutong. Salamat. Itong merienda, bakit ang garbo ng lasa? Masarap ba? Kung masarap, sige kumain ka pa ng marami. Tama ang pusta ko, di ba? Anong sabi ko sa inyo? Itong probinsya ng ito, hindi niya talaga malalaman ang pinagkaiba. Pagkain niya ng aso. Tingnan nyo, mas ganado pa siyang kumain kaysa sa aso. Pagkain ng aso? Pagkain ng aso? Anong problema sa pagkain ng aso? 100 piso ang bawat kilo nito. Noong nagdiwang kayo ng lola mo ng bagong taon, hindi pa kayo nakakain ng ganitong masasarap na pagkain, di ba? Lolo, siya ang bagong asawa na kukunin ng kuya ko. Wala pa ang mga ulam, pero marami na siyang naubos na pagkain ng aso natin. Baka isipin ng iba, aso ang pinakasala ng kuya ko. Tama na yan. Ang gulo nyo. Nasaan ang galang nyo? Maghanda na kayo para sa piging. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Pumunta ka na sa kusina at tumulong. Ikaw ang bahala na magbalat ng mga walnut na ito. Para sa akin, gagamitin yan mamaya para sa walnut lotus seed soup. Sige po. Anong ginagawa mo? May mga tuntunin kaming sinusunod sa pamilyang Qin. Ang laman ng walnut na ito, dapat ay buo mong mailabas. Simbolo yan ng pagiging buo at masaya ng pamilya namin. Sinasadya mong durugin yan. Gusto mo bang sumpain ang pamilyang Qin na magkawatak-watak at mauwi sa wala ang pamilyang ito? Hindi po, tita. Hindi ko po sinasadya. Gagawa na po ako ng... Gamitin mo ang mga kamay mo sa pagbalat. Kapag may nadurog ka kahit isa lang, umalis ka na agad sa pinto ng pamilyang Qin. Dahil narito na ang lahat, magsimula na tayo. Xiao Er, dumating ka sa tamang oras. Humanap ka na ng mauupuan. Nasaan ang asawa ko? Ang asawa mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang probinsya ng yon? Kasama siya ng mga katulong sa kusina. Ginoong Qin.
Sino ang nag-utos sa kaniya na gawin yan? Ako. Alam mo naman, paborito ni matandang Ginoong Qin ang walnut lotus seed soup, kaya pinagbalat ko siya ng mga walnuts. Hindi ba't bilang manugang ay tungkulin niya to? Napakamalas mo talaga. Sa gitna ng mahalagang handaan ni matandang Ginoong Qin, kailangan mo talagang gumawa ng gulo. Hindi namin alam kung ikaw na taga-bukid ay may kung anong dalang sakit. Baka mahawa mo pa kami. Hindi ko rin alam kung ikaw na taga-bukid ay may kung anong maduming sakit. Paano kung mahawa kami? Ikaw na bata ka. Nagawa mo akong buhusan? Big Brother, nababaliw ka na ba? Nagawa mo para sa hamak na babaeng ito na taga-probinsya? Nasaktan ang nanay natin? Ano bang masama kung pinabalat siya ni nanay ng walnut? Pinakain ko pa nga siya ng pagkain ng aso kanina. Tanungin mo sila, parang aso siya kung kumain, ang saya-saya pa niya habang kumakain. Pasensya na, Ginoong Qin. Hindi ko alam na pagkain pala ng aso ang binigay niya sa akin. Hindi ko sinasadyang ipahiya ka. Tama. Sa susunod, ang ate natin, huwag nang ilabas para mapahiya. Mas mabuti pang italin na lang siya sa banyo. Lolo, iligtas mo ako. Qin Xiao, bitawan mo ako. Lolo, tulungan niyo po ako. Ikaw na suwail na apo, tumigil ka na. Tingnan mo ang mga kalokohang ginagawa mo. Ano man ang mangyari, sarili mo pa rin siyang kapatid. Bilang pinuno ng pamilya, hindi mo pinoprotektahan ang sarili mong kadugo. Pero hahayaan mo ang babaeng ito na galing sa kung saang bundok na tapakan kaming mga pamilyang Qin? Tama. Si Yao Zhu na ngayon ang tanging tagapagmana ng pamilyang Qin. Ano ngayon kung ikaw ang pinuno? Puno ka ng sakit? Paano kung isang araw ay mawala ka? Ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilyang Qin, hindi ba't si Yao Zhu din ang mag-aasikaso niyan? Lolo, tita, si Qin Xiao ay anak din ng pamilyang Qin. Hindi po kayo dapat maging bias. Tsaka, magagamot na rin ang sakit ni Ginoong Qin sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin ko iyon. Kung kinikilala niyo ako bilang pinuno ng pamilya Qin, bakit hindi niyo pinapaupo ang asawa ko sa hapagkainan? Anong asawa ng pinuno? Ang babaeng ito na galing sa mahirap na probinsya, hindi karapat-dapat maging asawa sa pamilyang Qin at hindi rin karapat-dapat sa hapag ng pamilyang Qin. Hello! Ang lahat ng share ng tito ko, ilipat sa pangalan ng asawa ko. Nababaliw ka na ba? Tito mo siya. Nagawa mo to para lang sa... Ang mga share ng stepmother ko, ilipat din sa pangalan ng asawa ko. Sumusobra ka na. Masyado ka nang mapangahas. Para lang sa hamak na babaeng ito, lalabanan mo ang pamilya. Ang mga share ni Lolo, ilipat din sa pangalan ng asawa ko. Ngayon, hindi lang siya ang madam ng pamilyang Qin, siya na rin ang pinakamalaking stockholder ng Qin Group. Ngayon, may karapatan na ba siyang sumalo sa hapagkainan? May karapatan na ba siya ngayon na kumain sa hapagkainan? Tara, kumain na tayo. Wala na akong ganang kumain. Uwi na tayo. Sige, uuwi na tayo. Hoy, mga tao rito. Itaob nyo ang lamesang to. Ay, ikaw. Qin Xiao, nababaliw ka na ba? Ika-80 kaarawan ni Lolo ngayon dahil lang sa isang babaeng taga-probinsya, itataob mo ang lamesa? Sisirain mo ba ang pamilyang Qin? Mga bingi ba kayo? Sabi ng asawa ko, ayaw niyang kumain ngayon. Itaob ang lamesa. Opo, Lord Xiao. Matandang Ginoong Qin, ano bang nangyayari at bakit ang init ng ulo niyo? Dahil lang naman sa suwail na si Qin Xiao. Dahil lang sa isang masamang babae na taga-probinsya. Kakalabanin niya ang buong pamilyang Qin. Ang tinutukoy niyo ba ay ang bagong asawa ni Lord Xiao, ang babaeng si Jiang Nian? Dahil si Jiang Nian ay ang tanging pure yin physique sa mundo, umaasa si Lord Xiao sa kanya para mabuhay. Siya ang pure yin physique na yon. Tama po, pero di ko inaasahan na ang isang taong matigas ang puso gaya ni Lord Xiao ay mahuhulog ang loob sa babaeng yan. Ngayon ay handa siyang isakripisyo ang buhay niya
Huwag lang siyang masaktan. Hindi ito maaari. Ang marangal na tagapagmana ng pamilyang Qin, paanong magpapakontrol sa isang babae? Lord Xiao, naghahanap si Master Wuliang sa iyo? Ang sabi ay, may paraan na para mailigtas ang asawa mo. May gagawin pa ako? Umuwi ka na muna at hintayin ako. Sige. Lord Xiao, ang gamot na ito ay tinatawag na Huiyuan Ointment. Basta bago kayo magsama, ipahid ito sa balat ng iyong asawa. Kahit magkaroon pa ng problema sa katawan, hindi mawawala ang kanyang buhay. Sigurado ka ba na ang gamot na ito ay maililigtas ang buhay ni Jiang Nian? Magpadala ka ng peking gamot doon. Lokohin mo si Xiao Er na maililigtas ng gamot na ito ang buhay ng babaeng iyon. Pababayaan muna natin silang magsama. Kapag wala na ang babaeng iyon, magiging maayos na ang kalagayan ni Xiao Er. Kahit magsisi pa siya, huli na ang lahat. Matandang Ginoong Qin, kung gagawin ko yan, tiyak na papaparusahan ako ni Lord Xiao. Ako ang nag-utos. Ano bang magagawa niya sa iyo? Totoong-totoo po ito. Basta ginamit ang Huiyuan Ointment. Mananatiling buhay ang iyong asawa. Ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Napakabuti. Sa ganitong paraan, ako at si Jiang Nian ay parehong mananatiling maayos. Ginoong Qin, huwag na lang. Makinig ka sa akin. Ginoong Qin, ngayong araw ba, nagdulot ba ako sa iyo ng gulo? Wala kang kasalanan. Sila ang may mali. Sa totoo lang, hindi mo kailangang makipag-away sa pamilya mo dahil sa akin. Dahil, matatapos na rin naman ang kasal natin. Paano kung sabihin ko? Na ayaw ko itong matapos? Ang masakiting si Qin Xiao, ngayon ay masyado ng matapang, wala na siyang respeto pati sa matanda. Di ba ang sabi ay hindi siya aabot ng 30 taon? Bakit hanggang ngayon ay nandyan pa rin siya? Magagamot na ang sakit ni Ginoong Qin. Tiyak na gagawin ko ang... Ma, sabi ng masamang babaeng yun ngayon, may lunas na ang sakit ni Qin Xiao. Ibig bang sabihin, nahanap na niya ang babaeng may pure yin body? Pure yin body? Magpapadala agad ako ng tao para mag-imbestiga. Paano kung sabihin ko? Na ayaw ko pang matapos ito. Lord Xiao, Madam, nandito na kayo. Madam, madumi na po ang bag nyo. Nilabhan ko na po. Ito po ang mga gamit sa loob ng bag nyo. Itago nyo pong mabuti. Di ba sabi mo, isang beses lang tapos magdidiborsyo na tayo? Kaya isinulat ko na ang divorce papers. Pinakamaliit na sukat? Malay ko ba sa'yo? Kung hindi bagay sa'yo, huwag mong gamitin. Huwag gamitin? Ibig bang sabihin gusto mong magkaanak tayo? Sino ba ang gustong magkaanak sa'yo? Dapa. Dapa. Sumunod ka. Anong ibig niyang sabihin? Gusto ba niya ngayon na agad?
Ginoong Kin, ano ba itong ipinapahid mo sa akin? Ito ay pangmasahe sa iyong acupoints para lumakas ang iyong katawan. Kung ganoon, kailan natin gagawin yon? Depende sa iyo. May exam kasi ako bukas. Kailangan ko pang mag-review ngayon. Pwedeng bukas na lang? Sige. Usapan na yan. Ginoong Chin, bakit ang bait mo sa akin? Di ba sabi mo, pagkatapos ng unang beses, makikipagdiborsyo ka na sa akin? Mali yata ang pagkaintindi mo. Hindi lang sa unang beses, kundi sa bawat pagkakataon. Mag-aaral na muna ako. Kita na lang tayo bukas ng gabi. Ano? Si Jiang Nian pala ang matagal nang hinahanap ni Qin Xiao na si Puryin Physique. Kaya naman pala todo protekta si Qin Xiao sa probinsya ng yan. Dahil pala sa kanya kaya siya nabubuhay. Pero ang sakiting si Qin Xiao, kapag hindi pa nawala, paano mapupunta sa atin ang mga ari-arian ng pamilyang Qin? Hindi pwede. Dapat silang dalawa ay mawala na. Masaya akong makatrabaho ka, President Qin. Sa pagkakataong ito ang pag-atake ng Yang Poison, bakit sobrang tindi nito? Pangalawang Panginoong Qin, may nilagay na ako sa alak ni Qin Xiao na pampasama sa pakiramdam niya. Sa loob ng 30 minuto, tiyak na aatake ang Yang Poison sa puso niya at mawawala na siya. Tapos na ang oras ni Qin Xiao ngayong araw? Tara, tignan natin ang kinahantungan niya. Hello? Jiangcheng Clubhouse. Magpadala ka agad ng mga tao rito. Nandoon siya, habulin niyo. Lord Xiao! Lord Xiao! Hindi ito maganda. Umaatake na naman ang Yang Poison ni Lord Xiao. Kailangang abisuhan agad si Madam para tulungan si Lord Xiao. Kaninong estudyante ang tumutunog na cellphone? I-silent mo yan agad. Pasensya na po. Madam, sagutin mo ang tawag. Madam, sagutin mo ang tawag. Mag-aaral, bumalik ka agad sa upuan mo at ituloy ang pagsusulit. Bakit binaba ni Madam ang tawag? Bilis-bilis, sakay na. Punta tayo sa Jiangcheng Clubhouse. Nandito ako sa Shamsham 01. Pumunta ka na rito. Tapos na ang oras? Ipasa ang papel? Madam, inatake si Lord Xiao. Bilisan niyo sa pagpunta sa Jiangcheng Clubhouse. Madam, inaatake si Lord Xiao. Bilisan niyo rito sa Jiangcheng Clubhouse. Jiang Nian, meron ka pang isang exam pagkatapos nito. Di na ako mag-exam, guro. Ginoong Qin, kumusta ka na? Darating na ako agad. Ikaw, huwag kang lalapit. Mapanganib dito. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako.
Huwag niyo siyang hahayaang iligtas si Qin Xiao, itumba niyo siya. Bitawan niyo ako. Sister-in-law? Talagang nagpunta ka rito para saktan ang sarili mo. Pakawalan mo ako, kundi hindi ka palalampasin ni Qin Xiao. Ang mahal kong sister-in-law, wala ka talagang kaalam-alam hanggang ngayon. Hindi ako ang gustong magpaalis sa iyo, kundi ang pinakamamahal mong asawa, si Qin Xiao. Ang taong gustong tumapos sa iyo ay hindi ako, kundi ang pinakamamahal mong asawa, si Qin Xiao. Anong ibig mong sabihin? Talaga bang wala kang alam tungkol dito? Sa bagay, paano naman niya sasabihin sa iyo ang ganitong bagay? Sasabihin ko sa iyo, sa oras na pilitin ka ni Qin Xiao, kaagad kang... Madam, nasa room Siyam-Siyam, 01 si Lord Xiao. Pumunta ka na doon para iligtas siya. Sige. Buti na lang at naghanda ako ng ibang plano. Qin Xiao, humanda ka sa akin. Ginoong Qin. Ginoong Qin. Nandito na ako. Jiang Nian, Jiang Nian. Ginoong Qin, maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi pa. Kung ganoon, gusto mo na ba? Ngayon na? Ginoong Qin pa rin ba ang itatawag mo? Asawa ko? Mamaya mo na itawag yan. Paano ka nasugatan? Malala ba ito? Wala ito. Maliit na sugat lang to. Maaari itong maimpeksyon, asikasuhin mo na iyan. Pero ikaw ngayon, Masyadong matindi ang atake ngayon. At may sugat ka pa? Natatakot akong masaktan kita. Sige na, sumunod ka sa akin. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Ang taong gustong tumapos sa iyo ay hindi ako, kundi ang pinakamamahal mong asawa, si Qin Xiao. Itong Pure Yang at Pure Yin ay likas na magkasalungat, at kapag pinagsama sila, siguradong makakasama ito ng malala sa katawan ni Jiang Nian. Maari itong mauwi sa pagkaparalisa, o kaya naman ay sa pagkawala ng kanyang buhay. Kung gayon, ihanda na ang huling hantungan para sa kanya. ihanda ang huling hantungan? Si Qin Xiao ba ang nagsabi niyan? Kung gayon, ihanda na ang huling hantungan para sa kanya. Paano nangyari yon? Si Qin Xiao, siya ay Jiang Nian, Jiang Nian. Huwag mong sabihing iniisip mong totoong mamahalin ka ni Qin Xiao. Ang lahat ng ginawa niya ay para lang wakasan ang buhay mo.
Kaya pala, isang malaking bitag lang pala ang lahat ng ito ni Qin Xiao. At naniwala naman ako. Jiang Nian, Jiang Nian. Qin Xiao, Qin Xiao. Talaga bang, matagal mo na bang alam na kapag nagsama tayo, ay mawawala ako? Alam ko. Qin Xiao. Qin Xiao. Ang hayop na si Yao Zu, naglakas loob saktan ang sarili niyang kapatid. Nasaan si Xiao Er? Kumusta na siya? Mabuti at mabilis na dumating si Miss Jiang. Ngayon, dapat ay magkasama na sina Lord Xiao at Miss Jiang. Kahit ano paman, siguradong gagaling na ang sakit ni Lord Xiao sa pagkakataong ito. Napakagaling. Sa wakas ay binitawan na rin ni Xiao Er ang babaeng yon. Sige, puntahan mo na ang babaeng si Jiang Nian para asikasuhin ang pag-alis niya. Anong asikasuhin ang pag-alis? Ano? Kukunin ang katawan? Master Wuliang, di ba binigyan niyo si Lord Xiao ng isang bote ng gamot? At sinabing kapag ginamit ito, pagkatapos magsama ni na Miss Jiang at Lord Xiao, ay hindi na siya malalagay sa panganib? Ang gamot na yon ay... Peke ang gamot na yon. Ako ang nag-utos kay Master Wuliang na ibigay iyon kay Qin Xiao bilang isang mataas na presidente ng Qin Group. Paano mo magagawang isuko ang sarili mong buhay? Para lang sa isang babae, sa mundong ito, ay wala talagang gamot na makakapagligtas kay Jiang Nian. Mahal kita. Asawa ko. Halo? Hindi ito maganda, Lord Xiao. Ang huyuan ointment na iyon ay ginamit lang ni Master Wuliang para linlangin kayo dahil wala talagang gamot na makakapagligtas sa asawa nyo. Anong sabi mo? Peke ang gamot? Kapag nagsama kayo, siguradong mawawala ang asawa nyo. Lord Xiao, wag mong sabihing nagkasama na kayo ng asawa mo. Qin Xiao, Qin Xiao. Alam mo ba noon pa na kapag nagsama tayo, ay mawawala ako? Alam ko. Qin Xiao. Qin Xiao. Jiang Nian. Doktor, kumusta ang asawa ko? Ligtas na ba siya? Patawad po, Ginoong Qin. Masyadong napinsala ang katawan ni Ganeng. Qin, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi maaari. Hindi to totoo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para paglaruan ang buhay ng asawa ko? Ginoong Qin, alam kong mahirap itong tanggapin, pero ang asawa niyo ay talagang... Umalis kayo! Patawad? Alam ko nang nagkamali ako. Huwag mo akong takutin ng ganito, sige na? Hindi ko na itutuloy ang pagpapagamot ko. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako, pakiusap.
Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Lord Xiao, hindi na natin maibabalik ang buhay niya, kaya ang mamahinga na nang payapa ang asawa mo. Huwag mo akong hawakan. Huwag niyo siyang hawakan! Layuan niyo kami! Lumayas kayo! Sinong nagsabing wala na siya? Sinong nagsabing wala na siya? Natutulog lang siya. Ayos lang ang lahat. Uuwi na tayo. Handa akong ibigay ang 10 bilyong piso na ito kapalit ng kanyang kalusugan at kaligtasan. Sana ay maging masaya si Mr. Qin Xiao at mabuhay ng napakatagal. Malapit nang gumaling ang sakit ni Ginoong Qin, tinitiyak kong. Matagal mo na bang alam na kapag sinunod natin ang ating pagsasama, mawawala ako? Jiang Nian. Lord Xiao. Nasaan si Jiang Nian? Ang labi ng ginang ay dinala na ng kanyang lola para ilibing. Tungkol kina Master Wu Liang at pamilyang Qin, ano ang balak ninyong gawin? Kahit sino pa sila, tapusin silang lahat. Opo, gagawin ko na agad. Jiang Nian. Jiang Nian. Ibabalik ko si Jiang Nian. Jiang Nian. Lord Xiao? Sabi ng lola ni Jiang Nian, ipinagbabawal niyang pumunta kayo sa libing ng ginang at huwag niyo raw dungisan ang huling hantungan ng ginang. Kasalanan ko ang lahat? Hindi sana kita pinilit na mag-aral sa kolehiyo. Kung hindi lang dahil sa pagpapagamot sa akin, hindi ka sana nagpakasal kay Qin Xiao sa hayop na yon. At hindi ka sana magkakaganyan ngayon. Jiang Nian? Galit na galit ka ba sa akin? 7 taon na? Pero hindi ka man lang nagpapakita sa mga panaginip ko. Itong Lucky Charm na to, hiniling mo para sa akin. Hiniling mong maging malusog ako at mabuhay ng matagal. Ngayon ibinabalik ko na to sa iyo. Sana lang magpakita ka muli sa mga panaginip ko. Kapag naibenta na ang mga ito, makakaipon na tayo ng sapat na pera para sa pag-aaral ni An-An sa kindergarten. Ayaw ni Anan pumasok sa kindergarten. Gusto ni Anan mag-ipon para maipagamot ang mga mata ni Mama, para makita na ni Mama si Anan. Mabait si An-An, pumasok ka muna sa kindergarten. Nasanay na ang mama. Ang Papa po, bakit hindi tayo pinapansin ni Papa? Ano kaya kung hanapin ni An-An si Papa para ipagamot ni Papa ang mga mata ni Mama? Doktor, ang mga mata ng apo ko, bakit bigla na lang siyang hindi nakakita? Ano po ang naging dahilan nito? Dahil sa malalang kakulangan sa dugo ng pasyente, pati na rin ang kakulangan ng daloy ng dugo sa utak na naging sanhi ng pagkabulag, mahirap na itong magamot. Anan, maraming beses na itong sinabi ni Mama sa iyo, wala kang papa. Kapag binanggit mo pa uli ang papa sa harap ni Mama, magagalit na talaga si Mama. Mama, alam ko na po, hindi ko na po uli babanggitin si Papa. Mama, ano pong nangyayari sa inyo? Mama? Ayos lang si Mama.
Mama! Mama, anong nangyayari sa inyo? Para po, para. Tulungan niyo po ang mama ko. Tulungan niyo si mama. Hinto, hinto. Tulungan niyo ang mama ko. Bata, nasa kritikal na kondisyon ang mama mo ngayon. Tawagin mo na ang papa mo para magbayad ng hospital bill. Uncle, mag-iipon ako ng maigi para makabayad. Pakiusap, iligtas niyo po ang mama ko. Bibili po ba kayo ng gulay? Bibili po ba kayo? Bibili po ba kayo ng gulay? Gulay, gulay, bili na kayo ng gulay. Bakit si Mama ang nasa litrato? Bakit nakadikit ang litrato ni Mama sa bato? Wala pa namang kahit anong litrato si Mama. Baklasin ko na lang kaya to at ibigay kay Mama. Sa Mama rin ba to? Mukhang mamahalin ang pendant na to. Ibenta ko na lang kaya para sa pagpapagamot ni Mama. 3 minuto? Hanapin niyo ang magnanakaw na yan para sa akin. Sino ang may lakas ng loob na magnakaw ng Ping An Co ni Lord Xiao at pinunit pa ang litrato ng yumaong asawa? 3 minuto? Hanapin niyo ang magnanakaw na yan. Opo. Lord Xiao, nakuha na po ang video mula sa CCTV ng sementeryo. Sa tulong ng teknikal na pagsusuri, nahanap na ng ating mga tauhan ang kinaroroonan ng batang babae. Hanapin siya! Opo. Hala, Jiang An-an? Kapag hindi mo pa binayaran ang utang sa ospital ng nanay mo, mapipilitan kaming itigil ang paggamot sa kanya. Papunta na po ako sa ospital. Parang awa niyo na. Iligtas niyo po ang nanay ko. Bilis-bilisan niyo pa. Basta nagamit ko to para pambayad sa ospital ni nanay. Gagaling na ang sakit niya. Ibigay mo yan. Ang tapang naman ng tito na to. Hindi ko dapat ibigay sa kanya to, kundi ay walang pambayad sa gamot si mama. Ayoko. Akin ang gamit na to. Gagamitin ko pa ito para iligtas ang mama ko. Ibibigay sa mama mo? Siguradong ang mama mo ang naguutos sa iyong magnakaw, di ba? Uulitin ko. Ibigay mo na sa akin yan. Ayoko. Kay mama naman talaga ito at hindi ako nagnakaw. Kung gustong-gusto mo talaga ito, edi magbayad ka. Mukhang mayaman naman ang tito na to. Kung papayag siyang magbayad, mapapagamot na ang mama ko. Abay matapang na bata ka? Ninakaw mo na nga ang gamit ni Lord Xiao? Nagawa mo pang huthutan si Lord Xiao? Nasaan ang mga magulang mo? Palabasin mo sila. Kayo nga ang nangunguha ng gamit ko. Ayaw niyo pang magbayad. Kapag di kayo nagbayad, papasagin ko to. Magbayad kayo. Ibigay mo na yan?
ibigay mo ang litrato sa akin. Hindi pwedeng ibigay ang litrato. Akin ang litratong to. Ikaw, Hoy, Lord Xiao. Ang batang ito ay sigurado akong miyembro ng isang sindikato. Kahit na nasira niya ang gamit ng yumaong ginang, dahil sikat kayong tao, dapat ninyong iwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo. huwag mo nang pakita ang mukha mo sa akin. Pero litrato iyon ni Mama. Uncle, nakapag-ipon na po ako ng pera. Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo si Mama. Wisit na bata ka. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo? Ang kinalaban mo lang naman ay ang kilalang pinakamayaman sa Living Yama na si Jiang Cheng, si Lord Xiao. Ngayong kinalaban mo si Lord Xiao, sino pa ang maglalakas loob na gamutin ang bulag mong ina? Uncle, wag po kayong umalis. Pakiusap po. Tulungan niyo si Mama. Kung hindi, mawawala na siya. Alis diyan. Huwag mo nang idamay ang ospital namin. Bilisan mo at isama mo ang nanay mo. Paalis dito. Umalis na kayo ng nanay mo ngayon din. Nay, nadalhin ka na ni Anan sa ibang ospital. Gagawa ng paraan si Anan para mapagaling ka. Doktor, nagmamakaawa akong iligtas niyo ang nanay ko. Wag. Sila ang nakabangga sa pamilya ni Lord Xiao. Sila nga ang nakabangga sa pamilya ni Lord Xiao. Oo. Bilis, umalis na kayo. Hindi tayo pwedeng malaman ni Lord Xiao, kundi baka magsara ang ospital natin. Doktor, wag kayong umalis. Nagmamakaawa po ako, iligtas niyo ang nanay ko. Pakiusap po, iligtas niyo ang nanay ko. Nanay, gising po. Nanay ko. Doktor? Walang ospital sa Jiangcheng na gustong tumanggap sa nanay ko, pakiusap. Iligtas niyo po siya. Hindi sa ayaw naming tanggapin kayo, kaya lang ay dahil nakabangga niyo si Lord Xiao, kaya lahat ng ospital sa Jiangcheng ay hindi nangangahas na kupkupin kayo. Pero, ilang araw na pong walang malay ang nanay ko. Kapag di siya nagamot, baka mawala na siya. Sige, gagamutin namin ang nanay mo, pero dapat makakuha ka ng pirmadong liham ng patawad mula mismo kay Lord Xiao. Mayroon ka lang 30 minuto. Kapag hindi mo nakuha ang liham, bahala na ang langit sa nanay mo. Salamat po, Auntie. Ako, pupunta na ako ngayon din sa tito na yun para papirmahan ng liham.
Uncle, nagkamali ako. Di ko dapat kinuha ang mga gamit mo. Patawarin mo na ako, pakiusap. Tulungan mo ang nanay ko, pakiusap. Lord Xiao, mukhang siya yung batang nagnakaw. Uncle, sabi sa ospital, dahil daw ginalit kita, kaya ayaw nila gamutin ng nanay ko. Uncle, nagkamali ako. Nagmamaawa ako. Pumirma ka na para mapatawad ako. Lord Xiao, napakahalaga ng pirma mo. Di pwedeng basta-basta. Di natin alam kung anong grupo ang bata na to. Baka may masamang balak sila. Uncle, di ako nagsisinungaling. Kapag di ka pa pumirma, mawawala na ang nanay ko. Kung ganon, dalhin mo ako sa nanay mo. Kung totoo ang sinasabi mo, uutusan ko ang ospital na ayusin ang paggamot sa nanay mo. Pero kung peke ito, kumanda ka sa akin. Sige, dadalhin na kita ngayon din sa nanay ko. Pasensya na, Uncle. Nadumihan ko ang sasakyan mo. Lilinisin ko na po agad ito. Tama na, huwag ka nang umarte. Magmaneho ka na. Nanay, 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 nanay. Huwag niyong paalisin ang nanay ko. Alam na, mawawala na siya. Huwag niyo siyang paalisin. Kanina pa tapos ang 30 minuto, wala pa rin kasulatan ng tawad. Ang ospital namin ay di na pwedeng tumanggap sa nanay mo. Sino ba kasing may sabing kalabanin mo si Lord Xiao? Kung mawala man siya, kasalanan na niya yon. Nanay, okay ka lang ba? Nanay? Nanay, okay ka lang ba talaga? Nanay? Lord Xiao, ito. E di magbayad kayo? Pag di kayo nagbayad, babasagin ko to. Malamang miyembro ng mga manloloko ang batang ito. Umaarte lang siya para kaawaan. Nanay! Jiang Nian. Doktor! Doktor! Ligtas na ang pasyente sa panganib, mahina pa ang kanyang katawan, at dahil na rin sa matagal na malnutrition at matinding kakulangan sa sustansya, kaya may kinalaman ang mga ito sa kanyang pagkabulag, kailangang manatili siya sa ospital para sa gamutan. Salamat, Doktor! Mama, kailangan gumising ka na. Anan? Ilang taon ka na? Nasaan ang tatay mo? 6 na taong gulang po ako. Wala po akong tatay. Kailan ka ba ipinanganak? Ang birthday ko po ay Agosto 20. Agosto 20. Noong nangyari iyon sa amin ni Jiang Nian, ay noong Nobyembre, 7 taon na ang nakalipas, ibig bang sabihin, si Jiang An-an ay anak namin ni Jiang Nian? An-an, anak kita? Mama, sa wakas gising ka na.
Anan. An-an, wag kang matakot. Maayos lang si Mama. Mama, si Papa ang nagbayad ng pang-ospital mo. Nahanap na ni Anan si Papa. Papa? Saan naman galing ang Papa? Jang An-an. Ilang beses nang sinabi ni Mama sa'yo. Wala kang tatay. Wala na ang tatay mo noon pa. Sa susunod, kapag naglakas loob ka pa na banggitin ang tatay mo sa harap ko, ay malalagot ka sa akin. Mama, patawad po. Hindi ko na po uulitin ang tungkol kay Papa. Sige na, kailangan lang magpahinga ni Mama. An-an? Ang sakit ni Mama. Kailangan ng mahabang gamutan at obserbasyon. Napakabata mo pa. Nag-aaral ka habang nag-aalaga kay Mama. Nasasaktan ang puso ni Papa kapag nakikita to. Kaya naman, pwede ba akong makiusap na hayaan mo akong alagaan kayo ni Mama? Pwedeng pumayag si Anan. Pero parang galit si Mama kay Papa. Natatakot si Anan na magalit si Mama kapag nalaman niya. Miss, gusto mo bang sumali sa SK Future na hatid ng signal ng tibok ng puso? Sasali ako, sasali ako! Ako rin. Siguradong malaki ang nagastos sa pagkakaospital. Paano na ang pampaaral ni An-an? Ayos lang po, Mama. Magtatrabaho ng mabuti si An-an. Bata, ang galing mo naman. Heto, bibigyan ka ni auntie ng skincare. Ibigay mo ito sa mama mo. Dahil dito ang balat ng mama mo ay mananatiling maputi at makinis. Salamat po. Salamat sa iyo. Miss, mag-isa mo lang bang itinataguyod ang bata? Single po ang mama ko. Sakto pala, miss. Interesado ka bang sumali sa aming signal ng tibok ng puso? Sa pagsali mo lang, bibigyan ka namin ng gantimpala na 100 piso. At kung magtagumpay kang makahanap ng kapareha, mayroon pang handog ang SK Future na isang honeymoon trip. Para sa isang katulad ko, wag na siguro. Ayos lang yan, miss. Ganto na lang. Nakikita ko namang nahihirapan kayo. Magpapaalam ako sa brand owner. Basta sumali ka lang, bibigyan namin kayo ng 5,000 pisong gantimpala. Ano, payag ka ba? Dahil sa 5,000 pisong ito, makakapag-aral na si An-an. Maligayang pagdating sa ating palabas mula sa brand na eksperto sa whitening na SK Future, ang ating eksklusibong sponsor ng Signal ng Tibok ng Puso. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating unang female guest ngayong araw na bonggang-bonggang lalabas na. Ano ba ang kailangan gawin para mapalapit kay Jiang Nian? Lord Xiao, tungkol doon sa balak nating invest na skincare brand kanina na SK Future, ang mga bagong produkto nito ay matagumpay nang nakapasok sa mga pangunahing mall. Para palawakin ang promosyon ng brand, ang Manager Chen ay gumawa ng isang blind dating program para sa lahat. Ito ang global live broadcast ng programa. Tingnan niyo po. Kamusta po sa inyong lahat? Ako ang unang female guest, si Jiang Nian. Bakit may hawak siyang basto ng bulag? Hindi kaya bulag talaga siya? Hayaan na kung bulag siya. Pero bakit may kasama pa siyang pasanin? Walang nakakaalam kung paano siya nauwi sa hiwalayan. Sa tingin ko sa ganitong klase ng babae, kamalasan lang ang mapapala ng magpapakasal sa kanya. Pumunta na tayo sa studio ngayon din. Lord Xiao. Kahit nahiwalay sa asawa si Miss Jiang at may kasama pang anak, subalit puno siya ng sigla sa buhay at ang anak naman niya ay napakamagalang, kaya sana naman ay... Hep, programang pang matchmaking to, hindi tambakan ng basura. Sino ba ang may gusto sa babaeng yan? Para sa matrikula ni An-an, kailangan ko na lang magtiis. Huwag niyo pagsabihan ng ganyan ng mama ko. Isama mo na yang bulag mong ina at umalis na kayo rito. Alis na. Layas. Umalis na kayo. Dahil ang lahat ng mga lalaking kalahok ay ayaw makapare si Miss Jiang. Kung gayon, nakakalungkot man, Miss Jiang, kailangan mo nang... Ayos lang ako. Diyos ko, sino ang pumili kay Miss Jiang?
Sino ba talaga yan? Sino ang magkakagusto sa katulad ni Jiang niyan? Si Papa yan. Diyos ko, hindi ba ito si Jiang Cheng ang makapangyarihang si Lord Xiao? Xiao, Xiao, Miss Jiang Nian, kumusta? Ako ay mula sa lungsod ng Xiao, si Qin Feng. Ang Qin ay mula sa salitang tan ng tubig na tinanggalan ng 3 tuldok. Ginoong Qin, kumusta po? Ako, hindi lang ako hiwalay sa asawa. May kasama pa akong anak na babae. Kung magbabago man ang isip mo, pwede akong. Ako si Qin Feng, handang makasama si Miss Jiang Nian. Bahagi ba ito ng plano ng programa? tagumpay ang pagtatagpo ni Ginoong Qin at ni Miss Jiang. Ito ang SK Future na sponsor para sa inyong honeymoon, pati na ang kanilang Celebrity Whitening Gift Pack. Sana ay maging masaya ang inyong bakasyon. Anan? Iyong Ginoong Qin. Pagkatapos ng palabas, tapos na ba ang ating misyon? Misyon? Seryoso akong pumunta rito para makipag-date at pumayag ka na ring makasama ako. Akala ko kasi ay plano lang ito ng mga producer. Binigyan na tayo ng programa ng 100,000 piso. Kapag nag-anunsyo tayo na bigo ang ating pagsasama, magbabayad tayo ng 10 beses na multa. 10 beses? Mama, gustong mag-aral ni Anan. Ayaw magbayad ni Anan ng multa. Miss Jiang, seryoso ako? Pakiusap, pag-isipan mong mabuti. Pero, para sa matrikula ni Anan, kailangan kong subukang makisama muna sa lalaking ito. Sabi ng programa, kailangan pa nilang i-record ang ating buhay honeymoon. Kaya naman, kailangan nating manirahan sa iisang bahay. Jiang Nian An-an, mula ngayon, ito na ang ating tahanan. Ilibot mo muna si An-an para masanay siya rito. Opo. Mama, aakit na po ako. Ang kwintas na ito, bakit kamukhang kamukha ng binili kong proteksyon para kay Qin Xiao? Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Jiang Nian. Pasensya na, Ginoong Qin, nagkamali ako ng kwartong pinasukan. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Lalabas na ako agad. Maupo ka. Uy, Ginoong Qin, ikaw. Huwag kang malikot. Mag-isa mo lang bang binubuhay si Anan? Nasaan ang? Dati mong asawa? Paumanhin, Ginoong Qin. Ayaw ko na siyang pag-usapan. Wala akong ibang ibig sabihin. Ang gusto ko lang sabihin, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong alagaan kayo ni An-an? Sa pagpapakasal, wala na talaga akong interes. Bakit ang lahat ng nandito ay tila pamilyar sa akin? Lagot. Nakalimutan kong mag-alarm kagabi. Hindi ko alam kung anong oras na ngayon. Anan? Anan? Huwag ka nang mag-alala. Naihatid ko na si Anan sa paaralan. Salamat sa'yo, Ginoong Qin. Kakain ka ba ng almusal? Salamat. Suubuan na kita. Wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Lord Xiao, may lunas na ang mga mata ni Mrs. Lord Xiao, sabi ng doktor, maaari pang malunasan ng mga mata ni Mrs. basta't uminom lang ng gamot sa tamang oras, siguradong makakakita muli si Mrs. Pasensya na, Ginoong Qin. Ayaw ko siyang pag-usapan. Kung makakakita muli si Jiang Nian,
Siguradong ayaw na niya akong makita. Tiyak na isasama na naman niya si An-An paalis. Jiang Nian, patawarin mo ako sa pagiging makasarili ko, pero hindi ko talaga kayang mawala ka pang muli sa akin. Hello? Ano? Nasaktan si An-An sa paaralan. An-An. Anan. Mama, sa wakas dumating ka na. Sila ang umaway sa akin. An-An, bakit ka nasaktan? Sabihin mo kay mama, sino ang nang-away sa iyo? May gana ka pang magtanong? Kung hindi lang dahil kay Jiang An-An na nambubuli kay Zhuang Zhuang, hindi siya magkakaganyan. Hindi ko binabuli si Zhuang Zhuang. Siya ang naglagay ng basura sa bag ko. Sabi pa niya bulag ang mama ko at wala raw akong tatay. Naglagay ako ng basura sa bag niya para mas marami siyang may bentang pera. Di ko pa nga pinapansin na mabaho siya. Guro, masyado kang kampi. Si Zhuang Zhuang naman talaga ang... Anong naman talaga? Tama ang sinabi ng Zhuang Zhuang namin. Hindi ba't namumulot lang ng basura ang anak mo? At bulag ka naman talaga? At wala talaga siyang tatay? Sinong nagsabing walang tatay ang An-An namin? Huwag kang matakot. Ikaw ba ang hamak na tatay ni Jiang An-An? Kayo ba ang umaway sa An-An namin? Sa dami ng kaklase niya, bakit di sila ang inaway? Bakit ang An-An niyo lang? Dahil kasi, mababa ang katayuan niya at masama ang ugali. Tsaka, hindi mag-aaway kung walang nagsimula. Gusto mo bang makita ang simula? Lalaki, ang lakas ng loob mong saktan ako? Maingay ba? Hoy, ikaw ay isang aray. Maingay ba? Kilala mo ba kung sino ako? Naniniwala ka ba na sa isang sampal na ito pababagsakin kita hanggang sa maubos ang yaman mo? Pera, kaya ko magbigay? Ikaw, may lakas ka ba ng loob na tanggapin? Sino ka ba sa akala mo para magmalaki sa akin? Sino ka ba talaga? Ibig bang sabihin? Ikaw si Xiao? Tama na. Huwag ko na kayong makikita sa Jiangcheng. Alis. Aalis na kami agad. Opo. Aalis na kami agad. Ito, ang batang ito. Papa, may sugat ang kamay mo. Uncle, ang galing mo kanina. Sana ikaw na lang talaga ang papa ko para may nagtatanggol kay mama. Basta gusto ni Mama, ako bilang si Uncle, handang maging papa ni An-An anumang oras. Mama, tinulungan tayo ni Uncle. Paano mo naman gagantihan ng kabutihan si Uncle? Anan, hindi ba dapat ay gumagawa ka na ng assignment mo? Sige, hindi na iistorbohin ni Anan si Papa at Mama. Ginoong Chin, napakabuti mo sa amin ni Anan, kaya hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ginoong Chin, sa tingin mo ba, masyadong mabilis ang lahat ng ito? Jiang Nian, seryoso ako. Gusto kong panagutan ka? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong alagaan kayo ni An-An? Ang lalaking ito, napakabait na, may paninindigan pa, hindi katulad ni Qin Xiao na manloloko, ibang-iba talaga siya. Para kaya kay An-An, dapat ko ba siyang subukang makilala? Anong problema? Wala lang. May naalala lang akong hindi magandang bagay. Jiang Nian, aalagaan kita ng mabuti. Ano bang iniisip ko? Napakabuti niya sa akin. Bakit ko pa naiisip ang masamang tao na si Qin Xiao? Jiang Nian, mahal kita. Anong nangyayari? Ang mga mata ko, panunumbalik na ba ang paningin ko? Mama, sabi ni Papa may sorpresa siya sa'yo.
Miss Jiang, mukhang medyo maputla po kayo. Hindi po ba kayo nakapahinga ng maayos? Itong skincare na 377 whitening lotion ay inihanda ni Ginoong Qin para sa inyo. Ang mga mata ko, talagang makakakita na ako. Sa wakas, makikita ko na rin ang itsura ng lalaking yon. Jiang Nian? Pakakasal ka ba sa akin? Qin Xiao, bakit nandito ka? Jiang Nian? Nakakakita ka na? Makinig ka sa paliwanag ko? Bakit? Bakit ikaw na naman? Ano ba talagang kailangan mo? Hindi pa ba sapat na sinaktan mo ako noon? At sasaktan mo pa ako sa ikalawang pagkakataon? Talaga bang hindi ka titigil hanggat di mo ako nawawakasan? Hindi, Jiang Nian. Wala akong balak na. Huwag mo akong hawakan. Jiang Nian. Jiang Nian? Jiang Nian? Makinig ka sa paliwanag ko. 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam na ikaw ay... Hindi mo alam? Pati pag-alis ko sa mundong ito ay inayos mo na. Ano pa ang hindi mo alam? Ako. Ito ay ipinagdasal ko ng nakaluhod para sa iyong kaligtasan at kalusugan. Pero ginamit mo ang perang pambayad sa buhay ko. Qin Xiao. Ayaw na kitang makitang muli. Jiang Nian. Kapag di mo nailigtas ang asawa ko, papanagutin ko ang buong ospital na to. Hindi ko na kayang mawala pa siya. Hindi maganda ito, Dekano. Dahil sa bangga ng sasakyan, nagkaroon ng pinsala ang puso ng pasyente, kailangang maisagawa agad ang heart transplant. Heart transplant? Sa sobrang apura nito, saan tayo makakahanap ng tugmang puso? Gamitin niyo ang akin. Gamitin niyo ang sa akin. Jiang Nian, ang utang na loob ko sa buhay mo, sa wakas ay mababayaran ko na. Miss Jiang Nian, pagkalabas ng ospital ay kailangang mag-ingat sa nutrisyon, huwag na huwag magpapadala sa matinding emosyon, pumunta sa ospital ng regular para ipasuri ang kalagayan ng iyong puso. Opo. Nga pala, Dekano, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagbigay ng puso ko? Noon ay nasa panganib ang kalagayan mo, kaya kailangan mong sumailalim sa heart transplant surgery. Mabuti na lang talaga, may nakitang tugmang donor ang ospital noon. Tungkol naman sa donor ng puso, obligasyon ng aming ospital na panatilihing lihim ang pagkakakilanlan nila. Nalampasan mo ang malaking pagsubok kaya may magandang darating. Sana ay ipagpatuloy mo ang mga pangarap ng donor para sa buhay at mamuhay ka ng mabuti. Mama, anong gagawin natin dito? Balita ko ay mabisang humiling dito. Nandito si Mama para ipagdasal ang mabuting tao na nagbigay ng kanyang puso. Halika na. Magandang araw. Nandito ba kayo para humiling? Napakabisa ng mga hiling dito sa amin. Ito ay... Sana ay makita ko ang aking asawa sa aking panaginip. Qin Xiao.
Qin Xiao? Hindi ba si Papa to? Bakit sa punong ito, puro sulat ni Papa ang nandito? Tinatanong niyo ba si Lord Xiao? Si Lord Xiao ay pumupunta rito at 7 taon nang humihiling. Ang 2,557 hiling na ito ay ginawa ni Lord Xiao para sa kanyang yumaong asawa. Noong buhay pa ay hindi pinahalagahan. Ngayong wala na ay tsaka magpapakitang gilas. Anong silbi niyan? Sa sinabi niyo na yan, ay mukhang nagkamali talaga kayo ng akala kay Lord Xiao. Dati, madalas pumunta si Lord Xiao dito sa aming bundok para magpagamot kay Ginoong Wuliang. Dahil lamang siya ay may kakaibang kondisyon ng katawan, hindi siya aabot sa edad na 30. Sinabihan siya ni Ginoong Wuliang na kailangan niyang mag-asawa at gamitin ang buhay ng kanyang asawa para ipakapalit sa sarili niyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, si Lord Xiao ay lalong nahulog ang loob sa bago niyang asawa. Kahit na tinitiis niya ang sobrang sakit tuwing sumusumpong ang sakit niya, at kahit alam niyang mawawala na siya sa mundo, ay hindi niya hinayaang masaktan ang kanyang asawa ng kahit konti. Hanggang sa huli, para kay matandang Master Qin ay mabuhay pa si Lord Xiao, humingi siya kay Ginoong Wuliang ng peking gamot, at niloko si Lord Xiao na kapag ininom ng kanyang asawa ang gamot na ito, ay magiging ligtas ang kanyang buhay pagkatapos ng pagsasama nila. Doon na nawala ang buhay ng asawa ni Lord Xiao. Pagkatapos ng trahedyang iyon, halos lahat ng pamilya Qin ay ipinadala ni Lord Xiao sa loob ng kulungan. Sayang lang, 7 taon nang nagdarasal dito si Lord Xiao, pero si Ginang Qin ay hindi pa rin nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Siguro, dahil na rin sa tindi ng galit nito sa kanya. Mama, tapos na po akong magsulat. Tulungan niyo po akong itali ito sa puno. Sige.